Ganun muna tayo. Congratulate muna natin ang Bayang Pilipinas dahil mga bossing, eto na. Ayan, ang maganda. Napakagandang balita na ito mga bossing. Itong mga bagong Blue Ribbon Committee. Ito ang kinakatakot nila talaga. Wala silang ibang kinakatakot kundi ito. Dahil dito sa bagong lineup ng mga Blue Ribbon Committee, chairman, vice chairman at mga members, nako. Makita nyo, walang Ping Lacson dyan, walang Tito Soto dyan. O ayan, sigurado naman tayo magkakaroon na talaga ng maayos na investigasyon patungkol sa pagnanakaw sa Bayang Pilipinas. Nako po, wala na kayong lusot dyan. Maipapatawag na siguro yung mga dapat maipatawag. At ito yung kinakatakot nila. Kaya gusto nilang matanggal si Marcoleta, si Jinggoy, si Chis Escudero, kasuhan si Robin, kasuhan yung magkapatid na Villar, kasuhan si kung sino si Senator Bato de la Rosa, at saka ito si Bongo, lahat. Sirain nila si Pia Cayetano. Kaya matindi ang black propaganda against dito sa mga tao na ito dahil dito na lalabas ang kanilang maitim na mga pinaggagawa sa Bayang Pilipinas, ang pinakamadilim na korupsyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Sigurado tayo sa lineup na ito ay baka magkaroon na ng liwanag. Yung mga iniwasan ni Ping Lacson, yung mga iniwasan niya na maimbestigahan, ito palagay ko matapatawag na rito. At pag hindi kayo pumunta, naku po, delikado. Delikado yung may mga alam, na may papatawag dito. Kasi noon si Ping Lacson ang Blue Ribbon Committee Chairman. Hindi sila ipapatawag kahit na nagsalita na sa mga privilege speeches niya, sa mga interviews niya, sinabi niya na si ganito. Lahat ng mga sinabi niya, wala siya ipinatawag. Hindi natin alam kung bakit, anong naging deal nila, may naging deal ba sila, hindi natin alam. Pero ang alam natin mga bossing, at malinaw pa yan sa sikat ng araw, na may pinagtakpan ito si Ping Lacson. Huwag na siya magkunwari. Alam naman natin yun. Wala kang pinatawag. Nag-volunteer pa si Toby Chanco magpunta dyan para lang ma-interview nyo, pero wala kang pinatawag na mga niyayak-yak noong mga kontraktor ng mga taga-DPWH na pinadala nila ng mga pera at kung sino-sino pa. Puros mga kalaban nyo lang ang inyong tinrabaho. Si Senator Bong Revilla, si Jinggoy Estrada, si Chis Escudero, si Villanueva, sila lang ang mga diniin ninyo. Noong lumabas yung mga pangalan nila sa mga sabi-sabi, ayun na, diniin nyo na. Tapos yung mga sinasabi ng mga tao mismo, kung sino yung mga sangkot, sino yung mga nanggipit sa kanila, at sino yung mga nangikbak sa kanila, wala kayong imik. Ngayon, eto na. Andiyan na yung bagong Blue Ribbon Committee. Sigurado ko, yung mga pinrotektahan ni Ping Lacson na ipatawag dyan, yan sila Bersamin, sila Pangandaman, at kung sino-sino pa, yung iba pang mga tao na maraming nalalaman patungkol dito sa mga nangyaring nakawan. Ingat kayo. Baka bago pa kayo may patawag ng Blue Ribbon Committee, ipapatay na kayo. Baka lahat kayo mahulog din kayo sa bangin. Kaya kung ako sa inyo, gumawa na kayo ng video ngayon. Sabihin nyo lahat na nalalaman nyo. Katulad ng ginawa ni Zaldico. Sabihin nyo na lahat ng nalalaman ninyo. Tapos record nyo na, isave nyo na, mag-save kayo ng maraming copy. Dahil sigurado ako, sa takot nila ngayon na mapatawag kayo dyan at ma-unearth kung sino-sino yung mga involved dito, maniwala kayo, papapatay kayo ng mga yan. Hindi malayang mangyari yun. Sa sobrang laki ng at stake dito, sobrang laki ng pera na ninakaw nila, hindi malabong mangyari na ipaligpit kayo ng mga yan. Kaya kung may nalalaman kayo ngayon, hindi na ito yung panahon para itago pa ninyo yun. Dahil pag kayo nangamatay at ang mga sikreto na yan ay itinago nyo sa inyong kaibot-ibuturan at hindi kayo nagsalita habang kayo humihinga pa, wala nang silbi yan. Malaya sila, kayo bangkay na. Kaya ngayon pa lang, ngayong araw na ito, nanonood ka man o mag-record ka na, ito ang mga nalalaman ko, gumawa ka na ng presentation, ito yung mga papeles, pirma, ito yung mga text. May mangyari sa akin masama, ito na ang katotohanan. Parang dead man's ang tawag diyan? Dead man's confession yan. Malakas po yan, ebidensya yan. Kasi sabi ko sa inyo, kung wala kayong tatawag ko, baka ipatawag ka, magkita tayo, pumunta ka rito, mayroon akong bibigyan na instruction sa'yo, tapos pagpunta mo ron, lalagyan ka na pala ng bala sa ulo, patay ka na. Ano na ngayon, yung nalalaman mo, wala na, kasama mo na sa hukay, baka nga hindi ka pa matagpuan ng pamilya mo. Yung katawan mo, baka hindi pa matagpuan, baka simento yan, katulad nung ginagawa ng mga kriminal, di ba? Nilalagay sa drum, sinisemento, tapos sinahagi sa dagat.
Yung iba sinusunog, katulad nung Daser Curbito, di ba? Sinunog yung sasakyan kasama yung mga tao sa loob. Sino bang ano dyan? Sangkot dyan? O, si Ping Lacson ba yung sangkot dyan? Tatanong lang ha, baka pikong ka rin, katulad ka rin ni Torre. Oh, so yun ha, lahat gumawa na kayo. Oh, I'm calling on in all sa lahat ng mga ng mga sangkot dito sa flood control na to, gumawa na kayo ng mga confession ninyo tapos bago kayo magbigte. Oh, gumawa muna kayo ng confession ninyo kasi sigurado ako na pag nagsimula itong Blue Ribbon Committee na to, tapos na yan. Ano yan, mabubuksan na ang lahat ng mga dapat mabuksan at lahat ng mga pinagtakpan ni Ping Lacson, putang ina, baka nagsilayas na yan ngayon. Wala nang salot. Wala nang si Ping Lacson dyan. Oo. Wala nang si Ping Lacson dyan. Kaya ano kayo. Ito nga, ito pa nga yung isang balita na yan. Marcoleta Jinggoy Estrada named Vice Chairpersons of the Committee on Accountability of Public Officers and Investigations or Blue Ribbon. Patay kayo. Accountability of Public Officers. Patay ka. Acting Senate Majority Leader Joel Villanueva also announced the following as the panel's newly designated members. Ayan, yung mga malulupit na mga taga-majority ngayon. Patay na ang impeachment. Kaya nag-iiyak na ito si Ridon. Lumipis na daw yung pisngi sa kapag-aalala. Dahil mukhang hindi na talaga mai-impeach si Inday Sara because kailangan lang po ng siyam. Kailangan lang po ng siyam para i-dismiss ang impeachment ni Inday Sara. Pero magpo-proceed yung impeachment kasi kailangan magkapahiyaan. And ready naman yung defense team ni Inday Sara para sagutin lahat ng mga kabalbalan nila. Oo, kailangan po 16 to convict. Paano abot 16? Yung 11 nila, ang yabang-yabang nila na last week eh. Nuknukan na sila ng yabang last week. Sabi nila, baka may tumalon dyan. Baka isa lang ang kailangan dyan. Makukuha na namin, etc. Hindi nga kayo makabuo ng 13, makakabuo pa kayo 16. Makakabuo kayo 16 na boboto para ma-impeach si Inday Sara o ma-convict dyan sa impeachment court sa Senado. Takot nyo lang. Nakabantay ang buong Pilipinas, Visayas, Mindanao. Nako po, kung sino man ang senador na boboto rito, maniwala kayo. Visayas, Mindanao, wala na kayong pag-asa. Kahit makuha nyo lahat ng boto ng Luzon at wala kayong makuha ang boto sa Visayas, Mindanao, tapos ang mga maliligayang araw ninyo. Kaya ngayon ang plano nila dahil nga may hirapan sila kay Inday Sara, wag na magkaroon ng eleksyon. Kasi pag nagkaroon ng eleksyon, putang ina niya at nanalo ang ating pinakamamahal na Pangulong Inday Sara at yung susunod sa kanya, baka Duterte ulit o baka sa panahon ni Inday Sara dyan na mangyari yung constitutional reform or constitutional assembly, constituents assembly, mga ganyan. O baka magkaroon na, baka ma-extend pa yung kanyang pag-termino kasi sa ngayon hindi pa pwede i-extend yung termino ni Bongbong. Paano ma-extend yung termino ni Bongbong? Pinakabobong presidente yan. Pinakatangang presidente yan. Mantang sa sobrang bobo niyan, tao niya si Gadon, tao niya si Claire Castro, naging tao niya pa si Torre. Puta, ganun katanga yan. Kasi usually kapag matalino ka, magaling kang leader, mag-hire ka ng magagaling na tao eh. Si Pangulong Duterte nung presidente siya, pinaikutan niya, pinalibutan niya yung sarili niya ng magagaling na mga tao. Magagaling na mga ASEC, USEC, mga secretary. Pinalibutan niya yung sarili niya ng mga military personnel na naging mga cabinet secretaries, kaya naging maunlad, naging successful yung kanyang gobyerno. Eto na. Pinalibutan mo ba naman yung sarili mo? Si Bongbong Marcos, tanga na siya. Pinalibutan niya pa yung sarili niya ng mga bobo na sa ropor, sa may taguan pa ng bunot, nakaupo sa tabi ng basurahan. Mga tanga talaga. O kaya ganito nangyari sa Pilipinas. O, gusto niyo i-extend? O ilagay niyo sa comment section kung gusto niyo i-extend. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay baba.